Morning sa inyong lahat. Kagabi, nanaginip ako na anong oras ba yun? Mga alas 2 ba yun? Mga alas 10 lang, alas 11 lang. Alas 11. Nanaginip ako na na merong matandang nakatalokbong at sabi, pahingin daw siya ng kanin at saka ulam. Nagmamadali. Di ang ginawa ko, bumangon ako. Tapos ngayon, nung umano ko, naalala ko na kamatayan pala ng Ate Maria nung March 7. March 7 o March 6. Hindi man lang naalala ng pasyalan. ano nangyari sa panahon niyo? Pagkabigay ng pagkain? Binigyan niyo ng pagkain? Oo, binigyan ko ng pagkain tapos umalis na, nagmamadali. Alis na ako, sabi gano'n, may pupuntahan pa ako. Ngayon, nung naalala ko Kala ko tinanong niyo kung sino sila. Hindi ko tinanong. Lang na naalala ko lang na kamatayan ng Ate Maria. Yun nga naalala ko na kamatayan niya nga pala nung kundi 6 a 7. Hindi nga nadalaw. Sungit ba Lola Maria ma? Hindi naman masungit pero stricta. Bawal lang Hindi nga kami naligawan nung araw walang nakakapanik na nandiligaw. Matagal na. Nga si Henry. Tawag nito? Tinatanggal ang medyas pag-aakyat. Nagmamagandang gabi, hindi kumikibo. Naglalatag ng bandyon sa balkon. Tita-ginin mo, nakaupo. Wala, tinginan lang ganon. Nung pagkaalis na, papaalam, sasabihin alis na ako. Sabi! Ganon ang ugali nun. Ganun kataray? Ganon kataray, oo. Kataray, tsaka maraming matulungin, pero sa ganon talagang siya, mataray. Mahaba ang mga buhok namin kami tatlong magkakapatid. Ba't bawal magpagupit? Hindi, gusto niya yung parang tipong Maria Clara ka. Ganun ang nun. Yung pagkakagaling namin sa kapilya doon nga kami tumutulit ni na Lola Andang. Tapos, naiba nga kaya ang bala ko, pumunta sa sementeryo kung kailan may bakanting panahon para madalaw naman sila ulit. Akala ko na May ang ni Lola Maria. Birthday May. May 25. May 25 ang birthday. Paano namatay ang Lola Maria? Yun na nagburda ng panyo. Birthday ng Chuislao. Feliciano yun. Chuislao Feliciano. Nagburda siya. Magdamag na hindi natulog. Tapos, nung hapon naligo. Nung maligo, yun na-stroke na siya. Tinakbo na namin sa ospital. Wala naman kasi siyang anak nagkaasawa siya, hindi siya nagkaanak. Kaya kasama namin siya sa bahay. Masipag yun, at saka tawag nito, yung ma-influensyang tao, yung pagka kumakandidato, yung pinapanigan niya, hindi siya humingi ng kahit na anong bagay. Pag nanalo, yan, diyan ka titirahin. Pasok mo naman si ganito, pasok mo naman si ganon. Doon siya na humingi ng Pero hindi siya nagpapabayad. Hindi nagpapabayad. Humingi din siya ng pabor, gano'n. Oo, yung pabor. Pang-tulong din. Tulong sa ibang tao na ipinapasok sa mga pabrika. Kasi nung araw maraming pabrika dyan sa Tambo. Tsaka dun sa sa Sukat. Doon siya yung La Suerte, yung tandang ko, at saka yung taga-Bagong Bayan. Nung panahon naman ng hapon, doon kami tumakbo sa paiba-ibang kwento ko, Jerry. Tumakbo sa sa Bagong Bayan. Kasi meron kami marami kami kamag-anak doon. Tuwing hapon, tuwing umaga, yung bang marami silang alagang itik.
Ting umaga, kumakain sila ng pumupunta ng bangka sa laot. Tapos maraming dalang mga suso, mga tulya, kung ano, pagkain ng ano yun. Pagkain ng yung alaga nilang Pato? pato, hindi pato, itik. May itim itik. Alaga nila. Kami, nangunguha na kami. Nangunguha na kami doon ng mga kami dalawa ng kuya. Nangunguha kami kasi si Gina at saka si Lenget maliit pa noon. Nangunguha kami ng tulya. So, pagka nakakuha na namin, ilalaga nila yon, himayin. Tapos, i-adobo. Tsaka kinakain namin nun, mais na sinangag. Sinangag sa buhangin. Oo, yung buhangin, buhang malinis yun. Buhangin sa dagat nga yun eh. Doon isinasangag. Di malutong yun. Pag nasangag na, binibistay. Di naglalaglagan yung buhangin. Tapos babayuhin yun. Meron kaming malaking bayuhang kahoy. Babayuhin naman ang lolo namin. Tapos yung bang lalagyan pa ng nyug yun, ng mura, kakayo din. Ang tawag doon, nung araw, mayokmok. Halos araw-araw yun ang kinakain namin. Araw-araw nangunguha din kami sa dagat. Nung naman, kaya lang kami nakakain ng kanin. Yung tren, nakasakay ang hapon sa tren. Nasira ang tren. Malapit sa bukid yun. Nasira ang tren, takbuhan ng mga tao. Kanya-kanyang kuha ng bigas. Hindi naman hindi pa mahigpit noon ng hapon. Kanya-kanyang kuha ng bigas. Noon lang kami nakakain ng kanin. Ewan ko ba kung anong mga 19 siguro, mga 45 yun. Kasi 48 lang dumating ang Amerikano eh. Tapos, hanggang dito lang ang aking kwento, tsaka ko na lang ulit itutuloy.